Hello guys! For today's video, isi-share ko pala ang mga ganap for today. But before that, mga 5 p.m. pala to ng hapon, niyaya ko mga anak ko na lumabas ng bahay. Since minsan na kami lumabas kasi tinatama din ako at minsan naman ay umuulan. At ayan na guys, nakarating na kami sa labas. Hinahayaan ko lang muna na maglaro ang mga bata. Tapos, nagvi-video na rin ako para pang-content ko na rin sa TikTok at Facebook. Maganda pala tumambay dito guys kasi malawak tsaka maganda ang view. At nag-i-enjoy naman ang mga bata sa kakalaro. At ayan, pagkatapos maglaro ng mga bata, umakyat naman kami, siguro mga 7:30 na yon ng gabi at patakip silib na rin. At nagluto na rin ako ng dinner. Ang niluto ko pala dyan is sauteed bean sprout and egg and tinulang manok. At kinabukasan, day off pala ni husband at may appointment kami sa dentist. Mga 11 a.m. ng umaga kaya maaga kaming nagising para mag-prepare. At dito na nga pala kami sa dental clinic pero pagdating namin doon ayaw pumasok ni Yoyo sa loob. Gusto niya magpaiwan sa labas. Pero nung nakapasok na siya, ganyan lang siya, tahimik at laging nakakapit sa tatay niya. Sabi ko nga, sa umpisa lang yan siya ganyan. Why you playing your saliva? Oh. What you hear? What you hear? You hear something? What are you doing? What? At ayan guys, it's my turn na pala. Nauna pala si Gusan sa akin. Imbis na palinis lang siya ng ngipin, may binunot pala sa ngipin niya, 2. Tapos, yung sa akin, scaling at polishing lang ang procedure na ginawa sa ngipin ko. Pagkatapos namin sa dental, pumunta kami ng caring kasi bumili si Gusan ng golds. Pero paglingon namin, nawala na si Yoyo. Yun pala, ando na sa harap ng Mixuwi. Gusto na umorder ng ice cream at ayan, tuwang-tuwa naman siya. Ang gauge pala is kailangan ni Gusan para ilagay sa ngipin niya na dumudugo. Kahit saan pumunta tatay niya, nandoon din siya sumusunod. Pagkatapos niyan, nagyaya si Gusan na mag-lunch kasi di pa kami nag-lunch. Umorder siya ng egg tart pie, chicken porridge, bread, and tea. At pagkatapos namin kumain, sabi ko kay Gusan, gusto ko pumunta sa baba. Gusto ko kasi tingnan ang mga decoration para sa Chinese New Year. At ayan, pumunta kami. So, nagpa-picture muna kami dyan, mga bata, kasi nagandahan lang ako sa decoration nila. Ang theme pala nila this year ay Sakura. Meron din ditong mga stalls para magtinda ng mga stuff for Chinese New Year like clothes, snacks, and many more. Naglibot-libot lang kami dyan, kuha ng picture sa mga bata. Habang si Gusan nakaupo lang sa gilid, medyo sumama kasi yung pakiramdam niya. At pagkatapos naman namin maglibot-libot, umuwi na din kami ng bahay at umidlip, pero imbis na idlip lang, nakatulog kami ng 2 oras at paggising namin, nag-prepare naman kami kasi pupunta kami ng park. Alas 6 na pala yan ng hapon, pero habang sakay kami ng sasakyan, itong driver panay din ang kwento sa amin hanggang sa naitanong niya kung ano ang nationality ko at sabi ko naman na Filipino. Tapos sabi niya, no wonder daw na magaling ako magsalita ng English. Naririnig niya kasi ako na nakikipag-usap sa anak ko. Tapos sabi pa niya, Filipinos daw ay mga kind-hearted at friendly. Sabi ko, oo naman, nature na namin yon na mga Filipino. Siguro marami din siyang nakasalamuha na mga Filipino dito sa Malaysia. Ang sarap lang pala sa feeling na nakaka-proud na maganda yung feedback ng mga ibang lahi sa mga Filipino. Bago pala kami pumunta ng park, pumunta kami dito sa Kutaraya. Mas gusto kasing puntahan ni Gusan
Kaso nga lang sarado na. Ang sarap talaga maglakad pag ganitong oras kasi hindi na mainit at maraming tao din ang naglalakad. Pumunta na nga lang pala kami dito sa KK Shop para bumili ng makakain namin mamaya sa park. Bumili lang si Gusa ng mga snacks. Kala ko yun lang ang bibilhin niya pero niyaya niya ako sa likuran. Marami pa kasing mga shops doon. Gusto niya pala bumili ng chicken barbecue, which is lagi niyang binibili pag pumupunta kami ng Bukit Bintang. Nagugustuhan niya kasi yun. At ayan, bumili si Gusa ng 5 piraso. 5 ringgit daw bawat isang chicken wings na barbecue. Pagkatapos namin bumili, sumakay naman kami ng Grab papunta ng park. Gabi na nga kami nakarating dito sa park at pagdating namin sa park, kumain kami agad para hindi gutumin ang mga bata sa paglalakad. Ang plano namin, mag-isang round kami ng lakad sa park, iikutin namin ang lake. This is our usual kind of family date night. Masarap lang sa feeling, yung simple lang na date kasama ang pamilya. Nag-i-enjoy din ang mga bata. Isa ito sa mga magagandang memories na ikikip namin kasi napaka-precious time ito para sa amin kasama ang mga bata while they are young dahil hindi lahat ng parents may time para sa mga anak. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad na kami dyan. Maraming pwedeng gawin dito, may mga rental bikes din dyan. Di ko lang alam kung magkano ang renta since di pa namin na-try. Masarap maglakad pag gabi kasi madami din na mamasyal dyan. Malapit lang to sa bahay kaso lang pag gabi na at rush hour, mahal din ang Grab kaya hindi kami laging makakapunta dito. Maganda dito pumunta, masarap dito mag-emote. Mapapagod ka talaga dito kakalakad kahit isang libot ka lang sa lake. Sobrang pagod na kami dyan guys, kakasunod kay Yoyo. Kung saan-saan kasi siya pumupunta, sobrang kulit niya. At bandang 9 ng gabi, umalis na kami. Pupunta pa kasi kami ng Bangsar. Kukunin namin ang TV na pinaayos namin. Pagkatapos nito, umuwi na rin kami kasi pagod na ang mga person. Hanggang dito na lang muna guys. See you on my next vlog. Bye!